ang una kong tanong, kasi meron siya sinasabi, ang ginagawa niyo naman daw dyan sa house, I suppose, including your committee, fishing expedition, kasi wala naman daw kayong makitang basehan para i-impeach siya. So, nagkakaroon daw kayo ng fishing expedition. Ano pong sagot niyo doon? Well, in the first place, ginawa naman po ito not for the purpose of impeaching her. Ang purpose naman po dito is in aid of legislation. At kagaya nga po ng kaninang binanggit ko sa inyo, ito nga po yung mga nakikita natin ng mga loopholes at yung mga batas na sa tingin ko dapat gawin natin. Kasi nag-emanate naman po ito nung committee hearing. Na-shock po ang lahat dun sa 125 million na nagastos in 11 days. At may lumabas nga po na findings ang COA na nag-i-issue ng notice of disallowance. So, lahat naman po yan may mga pinanggalingan at may pinagbasihan. Ngayon, kung sa tingin po niya ay wala naman po talaga silang kasalanan, edi ang pinakamaganda po diyan, pumunta po sila sa committee at ipaliwanag po nila itong mga katanungan na mga hanggang ngayon nanganganak po yung simpleng katanungan hangga't hindi po sila dumarating, lalo pa pong dumadami ang tanong. Kanina, tinatanong sa kanya po sa press con yung mga lumabas kahapon sa pagdinig ninyo. Ang kanyang naging staple na response was, wala pa naman lumalabas talaga saka ako nasasagutin pag natapos na raw. Ano pong tugon niyo doon? Well, siyempre nare-respeto natin ang kanyang opinion, but still, kagaya kanina nagtatanungan po tayong dalawa, pare-parehas tayong dalawa, hindi rin natin malaman kung ano yung mga sagot, eh. Akala ko may sagot kayo, eh. Wala rin pala. Okay. Pero eto so far, meron ba kayo nakikitang parang grounds sakali mang may magpursue na impeachment complaint against her base dun sa mga lumalabas sa committee ninyo at saka siguro doon po sa Quadcom against her? Kanina nagtatanong ka na sa akin, eh. Hindi nga natin masagot yung mga tanong, eh. So, doon na lamang po sa mga issues na binato mo sa akin kanina, tingin ko medyo mabibigat na issues ko yun. Unless and until, maipaliwanag nila ng maayos, meron po yung criminal liability. Pero yun nga, yung possible, meron ba kayo nakikitang posibleng basehan para makapag-file ng impeachment complaint against her base sa mga lumalabas po sa inyong komite? For example. Anti-graft. Okay. Are you citing graft and corruption as a ground for impeachment? Yeah. Okay. Hindi mo na mapaliwanag kung saan napunta yung 15, pare-pares po tayo nagtatanong kung saan napunta yung 15 million. Diba? May certification, sinecertify, pero hindi natin malaman kung inamin naman ng army na hindi sa kanila napunta, walang dinownload. O ngayon, ang tanong, saan napunta? O yung 1 million na mga rental na mga safe houses, walang detalye, hindi rin natin malaman kung totoo nga po ito nagamit sa rentals. Of course, we have to give them the benefit of the doubt. Kaya nga po binibigyan natin sila all the opportunity para masagot po ito. Siyempre, masyado pang baka mamaya meron naman po talaga silang maganda na justification, di tatanggapin naman po natin. Pero technically, kung merong mag-file impeachment complaint against her at magkaroon ng trial sa Senado, hindi po ba mapipilitan din siyang sagutin yung mga tanong na yan? For example, kung paano ginasta yung kanyang confidential funds, hindi po ba? Tama po kayo. Doon din naman papunta yun, kung sakasakali. Kasi diba marami pong grounds ang iba't iba po yung grounds ng impeachment ng isang impeachable officer. Kasama po dyan yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Violation of the Constitution. So, iba-iba po yan, Kaya, may nakikita ba kayo, for instance, dun sa category naman or ground ng culpable violation of the Constitution at saka yung betrayal of public trust? Ito po bang ginagawa niya? Hindi pa po ba ito betrayal ng public trust? Pinagkatiwalaan ka ng pondo tapos hindi ka sumusunod. 'Di ba? Hindi mo ginamit yung pondo para sa ayos. Kaya nga po lahat po 'yan pag-aaralan po natin, lahat po 'yan uusisahin natin at hangga't may committee hearing po kami, binibigyan po natin sila ng mga opportunity para sagutin po lahat itong mga katanungan.
Pero nga po, kung hindi masagot, kung talagang patuloy na hindi siya mag-a-appear at lumalabas itong mga detalye na ito, do you think ang logical direction ito would be an impeachment complaint against her? Well, yung impeachment naman po, kahit naman po naghi-hearing tayo kung may nakakita ng, sa tingin nila, meron ng, grounds anytime pupuwede naman na nila isampa yan, 'di ba? So, actually, lahat naman yan, posible, 'di ba? So, as long as, nakakita ng impact, yung iba nga po kahit wala pang committee hearing, basta't meron ng mga matitibay na ebidensya, biglang sinasampa na lang po yan, Pero kayo nga po, ano bang tingin niyo rito? Mas likely ba yung isang impeachment against her based on what you have seen and found out now sa inyong komite? Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, kung ganito po yung pagbabasihan natin, mukhang may puwedeng may ground, 'no? But siyempre ayaw po natin na mag-conclude pa. Bibigyan pa rin natin siya ng opportunity para i-rebut itong lahat ng mga allegation na ito. Kaya ko po yung tinatanong, Congressman, kasi si Vice President na po mismo yung banggit ng banggit niyan. Na yung lahat daw ng ginagawa ninyo dyan sa House, patungo sa kanyang impeachment. Di, might as well ask you. Diba? Yan ang sinasabi niya You're building a case against her. Well, hindi naman ito nag-emanate dun sa impeachment. Right from the very beginning, siya lang naman nagbabanggit ako lang naman po, ginagawa ko lamang po yung trabaho ko dahil ito po ay ni-refer sa aking committee. Now, as to the impeachment, hindi ko pa po ito tinitingnan dito dahil ang tinitingnan ko pa po dito ay yung mga batas na dapat namin gawin dahil nga ito po primarily is in aid of legislation. Ang huli ko pong tanong dyan, hindi ba magmukhang parang self-fulfilling prophecy yung kanyang binabanggit na impeachment ngayon na lumalabas nga yung issues sa kung paano ginasta di umano yung kanyang confidential fund? That is yet to be seen. Okay. Sige sir. Alam ko pagod na kayo. Maraming salamat po, Congressman Joel Chua. Thank you very much for joining us tonight. By the way pala, kailan po ba yung susunod na pagdinig ng Committee on Good Government? Tinitingnan ko kung next week or next week dahil baka magkaroon pa ng conflict sa Quadcom. So I need to coordinate with Congressman Ace Barbers, yung head po ng Quadcom, dahil yung hinihiram po naming area parehas yung ginagamit po naming area. So kumbaga nag-aagawan kami ng lugar. Kaya magbibigayan po kami kung ano po ang total katatapos ko lang. So at least sila tatanungin po natin kung kailan naman po yung Quadcom. Okay. Sige po, Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us tonight. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Christian, at maraming salamat.